Magandang araw! Hangad kong ikaw ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Ako si Teacher Deo, ang inyong guro sa Math 3. Handa ka na bang makinig at matuto? Kung oo, tara na! At masaya mong simulan ang aralin ito. Sa araw na ito, ang pag-aaralan natin ay ang ordinal na bilang mula una hanggang ikasandaan. Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, balikan muna natin ang nakaraan nating aralin. Isulat sa patlang ang bilang 1 hanggang 5 ayon sa tamang pagkakasunod-sunod nito. Pinakamaliit hanggang pinakamalaki. 56, 76, 46, 36, at 66. Magaling! Ang pinakamaliit na bilang hanggang sa pinakamalaki ay 36, 46, 56, 66, at 76. Pinakamalaki hanggang pinakamaliit 22, 26, 23, 25, at 24. Tama! Ang tamang pagkakasunod-sunod ng pinakamalaki hanggang pinakamaliit na bilang ay 26, 25, 24, 23, at 22. Para sa ating unang gawain, tukuyin ang mga gulay na ipakikita ko sa inyo. Handa na ba kayo? Ano ito? Tama! Kalabasa. Magaling! Ito. Talong. Tama. Ito naman. Sitaw. Magaling! Ito. Alam nyo ba kung ano ito? Okra. Ito naman. Ampalaya. Mahusay. Ito. Alam nyo ba kung ano ito? Kamatis. Ito. Bawang. Magaling. Ito. Sibuyas. Tama. Ito naman. Upo. Magaling. At ang panghuli, ano ito? Luya. Magaling. Tingnan mabuti ang mga gulay na ito. Pansining mabuti ang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Anong gulay ang nasa una? Tama. Ang gulay na nasa una ay kalabasa. Alin ang nasa ikalima? Magaling! Ampalaya ang ikalimang gulay. Anong gulay ang nasa ikasyam? Mahusay! Upo. Kinakain mo ba ang mga gulay na ito? Mahalaga ba ang pagkain ng gulay para sa isang batang kagaya mo? Tama! Mahalaga ang pagkain ng gulay para sa isang batang kagaya mo. Upang magkaroon ka ng malakas at malusog na pangangatawan, mainam din ang pagkain ng gulay upang hindi ka agad mahawa ng sakit gaya na lamang ng COVID-19. Makailan lang ay nagsagawa tayo ng earthquake drill. Halagang matutunan natin ang tamang hakbang ng gawaing ito upang magamit natin ito sa mga darating na sakuna katulad ng lindol. Ano nga ba ang mga hakbang para sa earthquake drill? Sundan lamang ito.
hambang sa pagsasagawa ng earth with drill na magagamit mo sa tunay na pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ano kaya ang ibig sabihin ng ordinal na bilang at point of reference? Ang ordinal, ito ay pagkakasunod-sunod o ordering. Ang ordinal na bilang naman ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga bilang kung saang posisyon nakalagay o nakapwesto ang isang bagay o bilang mula sa point of reference. At ang point of reference ay tumutukoy naman sa isang bagay o bilang kung saan nagsisimula ang pagbibilang. Upang lubos ninyong maunawaan ang mga ito, nais kong suriin ninyo ang mga sumusunod. Kung ang mga bagay ay nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod nito, maaari kang magbigay ng ordinal na bilang upang masabi ang bawat posisyon nito. Nalalaman ang pwesto ng isang bagay ayon sa ibinigay na point of reference. Ito ang palatandaan kung saan magsisimula ang pagbibilang. Sa pagsulat ng ordinal na bilang gamit ang salita, gumagamit ng salitang ika na sinusundan ng salitang bilang maliban sa salitang una. Halimbawa, una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito, ikawalo, ikasyam, ikasampu, ikalabing isa, ikalabing dalawa, ikalabing tatlo, ikalabing apat, at ikalabing lima. Maaari ding pagsamahin ang ika kasama ng bilang. Halimbawa, ikauna, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito, ikawalo, ikasyam, ikasampu, ikalabing isa, ikalabing dalawa, ikalabing tatlo, ikalabing apat, ikalabing lima, ikalabing anim, ikalabing pito, ikalabing walo, ikalabing siyam, at ikadalawampu. Maaari ding gamitin ang salitang pang na sinusundan ng salitang bilang maliban sa salitang una. Halimbawa, una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panglima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam, pang-sampu, pang-labing isa, pang-labing dalawa, pang-labing tatlo, pang-labing apat, at pang-labing lima. Sa pagsulat naman ng ordinal na bilang gamit ang simbolo, gumagamit na superscript na letra pagkatapos isulat ang bilang. Tandaan na ikinakabit ang superscript na ST sa mga bilang na nagtatapos sa 1, superscript na ND sa mga bilang na nagtatapos sa 2, superscript na RD sa mga bilang na nagtatapos sa 3, at superscript na TH sa mga bilang na nagtatapos ng 0, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. Ngunit mula 11 hanggang 20, lahat ng ordinal na bilang ay nagtatapos sa superscript na TH. Narito ang kumpletong listahan ng ordinal na bilang mula una hanggang 100 gamit ang superscript. Ngayon naman, kunin ang papel at lapis at sagutin ang mga sumusunod. Basahin at isulat ang sumusunod na ordinal na bilang sa pamamagitan ng simbolo. Ika-25, ika-83, ika-59,
Ngayon naman, isulat ang mga ordinal na bilang sa pamamagitan ng salita. Sa 26th, 23rd, 98th. Isulat ang nawawalang ordinal na bilang ng mga sumusunod: 21st, 22nd, 23rd, 25th, 26th. Tama. 24, 48th, 50th, 70th, 80th, 90th. Tama. 60, 82nd, 83rd, 84th, 85th, 86th. Magaling! 87. Halaga bang pag-aaralan ng ordinal na bilang? Bakit kaya? Oo, mahalaga ito. Dahil ang ordinal na bilang ay hindi lamang tumutukoy sa mga bilang o numero. Ang ordinal na bilang ay maaari rin nating magamit sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Halimbawa na lamang, noong mayroong pang face-to-face classes, naranasan mong pumila sa flag ceremony. Sa tuwing papasok sa classroom, bibili ng pagkain sa kantin, o hanggang sa paglabas ng inyong silid-aralan tuwing uwian na, at iba pa. Dahil dito, nalalaman natin kung tayo ba ang mauuna o mahuhuli. Tumutulong ka ba sa mga gawaing bahay? Para sa ating susunod na gawain, inutusan ka ng iyong nanay na magsaing ng kanin. Isulat ang ordinal na bilang gamit ang simbolo upang malaman ang tamang hakbang o pagkakasunod-sunod sa pagluluto ng kanin. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Hugasan ng bigas ng 3 hanggang 4 na beses. Ilagay ang kaldero sa lutuan. Magtakal ng bigas at ilagay sa kaldero. Lagyan ng malinis na tubig ang bigas at sukatin ito. Magaling! Una, magtakal ng bigas at ilagay sa kaldero. Pangalawa, hugasan ng bigas ng 3 hanggang 4 na beses. Pangatlo, lagyan ng malinis na tubig ang bigas at sukatin ito. At pang-apat, ilagay ang kaldero sa lutuan. Tandaan! Ginagamit ang ordinal na bilang upang masabi ang pagkakasunod-sunod ng isang bagay, salita, o iba pang nakaayos. Sa pagsulat nito, gumagamit ng ika upang sa unahan bago ang salitang bilang. Sa pagsulat naman ng simbolo, gumagamit ng superscript pagkatapos isulat ang bilang. Basahin mabuti ang bawat tanong. Isulat ang letra ng iyong sagot sa patlang. Ang kaarawan ni Bell ay tuwing ika-22 araw ng Enero. Paano isinusulat ang ordinal na bilang na ika-22? Anong ordinal na bilang sa 41st, 42nd, 44th, at 45th ang nawawala? Ipinagdiriwang ang araw ng mga puso tuwing ikailang araw ng Pebrero. Pag-aralan ang alpabetong Pilipino.
Anong letra ang nasa ika-16? Ano ang kasunod na ordinal na bilang ng 39? Kung mas lalong mapalawak ang inyong kaalaman tungkol sa ordinal na bilang, meron akong inihandang karagdagang gawain para sa inyo. Usong-uso ngayon sa social media ang TikTok. Kaya naman, panahon na upang ibahagi o linangin ang iyong talento. Sa tulong ng mga kasama sa bahay, magpakuha ng video habang nagtuturo ng pagkakasunod-sunod ng steps ng paborito mong sayaw sa TikTok. At pagkatapos ay sayawin mo ito. Ipasa sa messenger ng iyong guro ang iyong video. Narito ang pamantayan o rubrics sa pagmamarka. Binabati kita at patagumpay mong natapos ang araling ito. Muli, ako si Teacher Deo, ang inyong guro sa Math 3.